kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Gustong magbago pero ayaw pagbayaran ang dating mga kasalanan na kanyang nagawa. Yan ang nangyari sa isang berador, ilegalista at tauhan ng organisasyong Ndrangheta sa Calabria sa timog na bahagi ng bansang Italia. Siya si Edgardo Greco, isang Italiano at wanted sa Italy dahil sa iba't ibang kaso na kanyang kinasasangkutan, kasama na ang pagtodas sa dalawa nitong biktima noong dekada 90 at attempted murder kay Emiliano Musiaro. Nakakompetensya nila ng mga mafia. Ang katawan ng dalawang natodas ni Edgardo noon ay hindi na natagpuan pa at pinaniniwala ang tinunaw niya ito gamit ang asido. Todas ka sa grupo nila Edgardo kapag magtayo ka ng sarili mong grupo sa lugar nila at maging kakompetensya ng kanilang mga ilegal na negosyo. Naiwasan ni Edgardo Greco ang makulong noon dahil sa nakapag-produce ito ng mga papeles na ito raw ay may iniindang sakit na kailangan ng mayat-mayang gamutan, kaya hindi ito maaring madidine sa loob ng bilangguan. Ang samahan ng mga mafia na Ndrangheta ay isang family business. Magkakadugo ang mga miyembro nito kaya noon daw ay mahirap itong makuhanan ng ebidensya sa bawat may krimeng nagaganap dahil walang sinumang may gustong magsalita. Pero sa paglipas ng panahon ay biglang naiba ang takbo ng pag-iisip ng mga bagong henerasyon na miyembro ng samahan ng mga ilegalistang ito. Sinusuplong na raw ng mga pamangkin ang gawain ng kanilang mga tiyuhin, kaya doon na dahan-dahang nakakakuha ng ebidensya ang mga otoridad para kasuhan at dakpin ang ilang miyembro nito. Kasama na doon si Edgardo Greco. Para kay Greco, hindi pwedeng mahuli siya ng mga otoridad at pagbayaran ng kanyang sentensya na reclusion perpetua dahil marami pa siyang mga gustong gawin sa kanyang buhay, lalo na at malaki na ang perang kanyang naipon sa kanyang mga gawain noon, kaya hindi pwedeng iba ang magbibenepisyo sa perang kanyang pinaghirapan, kung kaya't nagdesisyon itong takasan ng kanyang mga kaso at lisanin ng kanyang bansang Italia. Sumibat si Edgardo Greco sa bansang Pransya para doon manirahan, mag-enjoy at gastahin ng kanyang sandamakmak na perang kinita mula sa pagiging miyembro ng mafia sa Italia. Nanirahan sa Pransya si Edgardo ng kulang-kulang 17 taon. Wala itong naging problema sa batas at ni hindi ito natunton ng mga otoridad sa Italia. Ginamit ni Edgardo Greco ang pangalang Paolo Demetrio. Nagtrabaho pa ito sa ilang Italian restaurants sa France. Hilig talaga ni Edgardo ang magluto, kung kaya tinaya nito ang tsansang maaaring may makakakilala sa kanya sa pinagtatrabahuhan niya sakaling mamukaan siya. Kung iisipin ay pwedeng kahit hindi na niya ito gagawin ay hindi naman siya magkakaproblema pinansyal dahil sa sapat na ang perang meron siya sa laki ng kanyang kinita noon sa pagiging isang mafia. Pero sinunod talaga ni Edgardo ang kanyang hilig hanggang sa nakabili pa ito ng sarili niyang restaurant nang magsara at ibinenta ang Cafe Rossini Restaurante na siya namang kaagad na binili ni Edgardo noong June of 2021. Si Edgardo mismo ang naging chef ng nabili niyang restaurant. Ipinamalas nito ang kanyang expertise sa paggawa ng authentic Italian pizza. Na-feature pa sa mga newspapers ang pagbukas ng kanyang bagong negosyo sa France at may mga larawan pa siya kasama ng ilang mga taga-media. February of 2023, nagulat na lang si Edgardo Greco aka Paolo Demetrio nang ito'y pasukin at arestuhin ng mga taga-Interpol. Tapos na ang mga maliligayang araw nito dahil kaagad siyang binitbit pabalik ng Italia para pagbayaran ang mga nagawa niyang kasalanan noon. Nagawa man niyang magtago ng kulang-kulang 17 taon, pero sa huli ay nadakip din si Edgardo Greco. Sa edad na 63 ay doon na sa bilangguan ng Italia mamamalagi ang berador ng mafia. Panahon na lang ang makakapagsabi kung siya ba ay malakas pa kapag makalabas ng kulungan at ipagpatuloy ang kanyang hilig sa pagluto ng pagkain kapag ito'y mabigyan pa ng pagkakataong palayain ng gobyerno. Ikaw, sa tingin mo ba'y dapat pang bigyan ng pagkakataon na magbago si Edgardo Greco?
gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.